Hindi lang basta itinayo bilang tahanan ng ilang palasyo, kundi nagsisilbi rin itong makapangyarihang simbolo ng mga pinunong nagpagawa sa kanila. Sa paglipas ng mga siglo, lumikha ang mga hari at reyna ng mga kahangahangang tirahan. Kaya ngayon, bibilangin natin ang 10 sa mga pinakakamanghamanghang sinaunang palasyo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan mag-iwan ng like at mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, the Alhambra. Ang Alhambra sa Granada, Spain ay isa sa mga pinakamagandang na ipreserbang halimbawa ng Islamic palace architecture sa buong Europa. Nagsimula itong itayo noong kalagitnaan ng ika-13 siglo sa panahon ng pamumuno ng Nasrid Dynasty. Nagsilbi itong kuta at tirahan ng maharlika para sa mga pinunong Muslim. Mula sa salitang Arabic na Al-Qal'a Alhambra, ang ibig sabihin ng pangalan nito ay pulang kuta, tumutukoy sa mamula-mulang kulay ng mga pader nito. Matatagpuan ito sa tuktok ng isang burol na nakatanaw sa kabuuan ng Granada at ng masaganang kapatagan ng Vega na may tanawin ng Sierra Nevada Mountains bilang maladrama nitong likuran. Pinaghalo sa lugar ang mga estrukturang panangga, tirahan at mga seremonyal na espasyo, patunay sa dobleng tungkulin nito bilang tanggulang militar at luklukan ng pamahalaan. Ang pinakagitna ng complex ay ang mga palasyo ng Nasrid na binubuo ng magkakakonektang bulwagan, looban at hardin. Pinakatanyag dito ang Court of the Lions kung saan makikita ang 12 marble na leon na nakapaligid sa isang gitnang bukal. Ang masalimuot na stucco designs, honeycomb vaulting at mga calligraphic inscriptions ay nagpapakita ng rurok ng sining at husay ng Andalusian Islamic art. Ngunit bagamat itinayo para sa mga pinunong Muslim, ang kasaysayan ng Alhambra ay humalo rin sa iba't ibang kultura. Noong 1942, matapos ang Rekonkista at bumagsak ang Granada sa kamay ni Ferdinand at Isabela, inangkin ng mga Catholic monarchy ang ilang bahagi ng complex. Makalipas ang ilang taon, ipinag-utos ni Charles V ang pagpapagawa ng isang Renaissance Palace sa loob ng Alhambra, bagamat hindi ito natapos. Dahil dito, natatangi ang site dahil sa pagsasanib ng Islamic at Kristiyanong elemento. Kasama rin sa Alhambra ang mga hiwalay na espasyong tinatawag na haram na nagsilbing pribadong lugar para sa mga reyna at mga kabiyak ng Nasrid Dynasty. Sa kabila ng ilang panahon ng kapabayaan, nanatiling buo ang Alhambra dahil patuloy pa rin itong nagamit at kalaunan ay kinilalang pambihirang yaman ng kultura. Noong ika-19 na siglo, dumaan ito sa malaking restorasyon na lalo pang nakilala dahil sa mga akda ng manunulat na si Washington Irving na muling nagpasiklab ng interes ng mga Europeo sa lugar. Sa kasalukuyan, isa ito sa pinakabinibisitang pamanang tanawin sa Spain, isang kombinasyon ng arkitekturang panangga, pinong sining, at makulay na kasaysayan na sumasalamin sa huling pamumukadkad ng Islamic rules sa medieval Spain. Number 9, the Château de Chambord. Matatagpuan sa Loire Valley sa gitnang bahagi ng France, ang Château de Chambord ay isa sa pinakamalaki at pinakakilalang kastilyong itinayo noong panahon ng Renaissance. Ipinagawa ito ni King Francis I noong 1519 bilang isang hunting lodge at simbolo ng kapangyarihan ng France monarchy. Bagamat hindi eksklusibong itinayo para sa isang reyna, nagsilbi itong tirahan ng iba't ibang maharlikang babae, mga reyna, kabiyak, at iba pang kasama ng korte tuwing may royal hunting expeditions at courtly retreats. Maraming arkitekto ang nag-ambag sa disenyo nito at pinaniniwala ang naimpluwensyahan din ni Leonardo da Vinci na sa huling mga taon ng kanyang buhay ay naninirahan sa France. Kitang-kita ito sa kakaibang disenyo ng kastilyo na pinagsasama ang mga medieval defensive elements tulad ng mga tore at moat kasama ng mga Renaissance aesthetics na makikita sa symmetrical na forma, malalaking bintana at maririkit na bubungan. Ang pinakasentro ng layout ay isang napakalaking double helix staircase na dinisenyo upang makadaan ang 2 tao ng sabay, isang umaakyat at isang bumababa nang hindi nagkakasalubong. May higit sa 400 na silid, 80 na hagdanan at 365 na fireplace ang Chambord. Ngunit sa kabila ng laki nito, bihirang naging permanenteng tirahan dahil sa hindi praktikal na lokasyon at limitado ang pagpainit. Mas ginamit ito bilang pansamantalang retreat kung saan ang hari kasama ang kanyang korte at maharlikang kababaihan ay nagkakasiyahan sa mga hunting party sa paligid ng kagubatan. Dumaan din ang kastilyo sa iba't ibang yugto ng pagpapabaya at restoration. Sa panahon ni Haring Louis XIV o ang Sun King, ginamit niya ito bilang lugar ng pangangaso at marangyang kasayahan, ngunit hindi rin ito naging pangunahing tirahan. Sa mga sumunod na panahon, ginampanan nito ang iba't ibang papel, mula sa pagiging pansamantalang okupado noong French Revolution
hanggang sa pagiging taguan ng mahahalagang sining mula sa Louvre noong World War II. Ngayon, bahagi na ito ng UNESCO-listed Loire Valley at bukas sa publiko. Maaaring tuklasin ng mga bisita ang engrandeng bulwagan, mga roof terrace at ang malawak na kapaligiran nito. Isa itong matinding simbolo ng luho ng maharlikang Pranses at arkitekturang mapanlikha na nagdurugtong sa panahon ng medieval at maagang modernong kasaysayan ng Europa. Number 8. The Pena Palace. Matatagpuan sa tuktok ng Serra Mountains sa Portugal, ang Pena Palace ay isang kahangahangang halimbawa ng arkitekturang Romanticism noong ika-19 na siglo. Ipinagawa ito ni Haring Ferdinand II noong 1838 sa ibabaw ng guho ng isang monasteryo na itinayo pa noong ika-16 na siglo at natapos noong 1854. Bagamat hindi eksklusibong tirahan ng Maharlika, nagsilbi itong summer retreat ng pamilyang Maharlika ng Portugal, kabilang si Reyna Maria II, ang asawa ni Ferdinand, na aktibong nakibahagi sa pagpapaunlad at paggamit ng palasyo. Ang disenyo nito ay sumasalamin sa revivalist approach. Pinapinturahan ito ng matitingkad na kulay pula, dilaw at asul na matinding kumukontra sa luntiyang tanawin ng Serra Hills at tanawing ng baybayin ng Atlantic. Ang malapantasyang hitsura nito, na may mga dome, tore at palamuting parang battlements, ay nagpapakita ng pagkahumaling ng panahong iyon sa muling pagbabalik ng estilong medieval at sa impluensyang kakaiba noong ika-19 na siglo. Sa loob, hindi rin pahuhuli ang karangyaan, mula sa mga ornate na stucco work, trompe-l'oeil ceilings, hanggang sa mga kasangkapang tumutugma sa panlasa ng pamilyang Maharlika ng Portugal. Ilan sa mga tampok na silid ay ang Arab room na hango sa mga disenyo ng Islam, ang engrandeng bulwagan para sa mga piging at pagtitipon, at ang mga pribadong silid ng reyna at hari na nananatiling nakapreserba, kasama ang kanilang mga orihinal na kagamitan. Bukod sa disenyo, mahalaga rin ang kasaysayan ng Pena Palace. Naging sagisag ito ng konstitusyonal na monarkiya ng Portugal noong panahon ng malaking pagbabago sa politika. Nanatili itong ginagamit ng Maharlika hanggang sa pagbagsak ng monarkiya noong 1910. Pagkatapos nito, ginawa itong museo at iningatan bilang pambansang monumento. Sa ngayon, bahagi ito ng UNESCO World Heritage Site sa cultural landscape ng Sintra at isa sa mga pinakabinibisitang lugar sa Portugal. Dinadayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo na naaakit sa kakaibang timpla ng sining kalikasan at kasaysayan na sumasalamin sa malikhaing diwa ng ika-19 na siglong Maharlikang bakasyunan. Number 7, the Palace of Versailles. Siyempre hindi pwedeng makaligtaan ang Palace of Versailles na matatagpuan mga 20 kilometro sa timog kanluran ng Paris. Isa ito sa pinakatanyag at pinakamahalagang tirahan ng mga hari at reyna sa buong mundo. Noong una, isa lamang itong hunting lodge na ipinagawa ni Haring Louis XIII noong 1623. Ngunit noong 1661, pinalawak at ginawang engrandeng palasyo ng kanyang anak na si Louis XIV. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Versailles ay hindi lang naging pangunahing tirahan ng monarkiyang Pranses, kundi nagsilbi ring sentro ng pamahalaan at kultura ng kaharian. Dito rin nanirahan ang mga reyna ng France gaya ni Maria Teresa ng Spain at kalaunan si Marie Antoinette, kaya't naging makasaysayan ang palasyo para sa parehong mga hari at reyna. Arkitektural, isa itong obra maestra ng French Baroque. Binubuo ang complex ng mahigit 2,300 na silid na nakaayos sa iba't ibang wing at looban. Pinakabantog dito ang Hall of Mirrors, isang 73 meters gallery na may 357 na salamin na nagpapalaki at nagpaparami ng liwanag mula sa mga bintana na nakatanaw sa hardin. Dito ginaganap ang mga seremonya ng korte at maging ang paglagda sa Treaty of Versailles noong 1919 na formal na nagtapos sa World War I. Mayroon ding mga Queen's Apartments na kaharap ng silid ng hari. Sa paglipas ng panahon, bawat reyna ay nagdagdag ng sariling palamuti at disenyo na nagbigay ng kakaibang karakter sa bawat panahon. Hindi rin matatawaran ang hardin ng Versailles. Mahigit 1,000 ektarya ang saklaw nito, nakahanay sa mala-geometric na disenyo ng mga fountain, grove at ornamental basins. Ginagamit noon ang Grand Canal para sa pamamangka at engrandeng fireworks display sa mga kasayahan ng korte. Nasa paligid din ang mas maliit na palasyo gaya ng Grand Trianon at Petit Trianon, na madalas gamitin ng mga reyna tulad ni Marie Antoinette bilang pribadong bakasyunan, malayo sa formalidad ng korte. Higit pa sa pagiging tirahan, simbolo ang Versailles ng absolute monarchy at sentralisadong pamumuno. Inilipat ni Louis XIV ang buong korte at gobyerno rito na nagpilit sa mga Maharlika na manirahan sa palasyo para manatili silang nasa ilalim ng kanyang mata
Ang pagbabagong ito, mula sa simpleng hunting lodge tungo sa luklukan ng kapangyarihan, ay nagsimula ng bagong yugto sa politika at kultura ng France at nakaimpluwensya sa disenyo ng mga palasyo sa buong Europa. Matapos ang French Revolution noong 1789, hindi na naging tirahan ng monarkiya ang Versailles at marami sa mga kasangkapan ay naibenta o naalis. Gayunpaman, nanatiling buo ang gusali at noong ika-19 na siglo, ginawa itong Museum of French History ni Haring Louis Philippe. Sa kasalukuyan, isa ito sa pinakabinibisitang monumento sa France. Dinarayo ng milyon-milyong turista taon-taon. Ang engranding kombinasyon ng arkitektura, sining, hardin, at kasaysayan ay patuloy na kumakatawan sa kaluwalhatian at impluwensya ng France sa buong mundo. Number 6. The Schönbrunn Palace. Matatagpuan sa Vienna, Austria, ang Schönbrunn Palace ang naging pangunahing summer residence ng mga Habsburg monarchs sa loob ng mahigit 300 taon. Nagsimula ito bilang isang simpleng hunting estate ngunit pinalawak at ginawang engranding Baroque palace noong huling bahagi ng ika-7 siglo sa ilalim ni Emperor Leopold I. Gayunpaman, ang pinakapambihirang pagpapalawak at pagbabago ay naganap noong panahon ni Empress Maria Theresa noong kalagitnaan ng ika-18 siglo, dahilan upang malapit itong maiugnay sa kanyang pamumuno bilang isa sa pinakamakapangyarihang reyna sa Europa. Binubuo ang buong kompleks ng 1,400 na silid, bagamat maliit na bahagi lamang ang bukas sa publiko ngayon. Dinisenyo ito sa Baroque style na makikita sa symmetrical facade, engranding hagdanan at marangyang dekorasyon sa loob. Ang mga seremonyal na bulwagan, kabilang ang Great Gallery, ay pinalamutian ng mga fresko, ginintuang stuko at nagliliwanag na crystal chandeliers, patunay sa marangyang pamumuhay ng korte ng Habsburg. Ginamit ni Maria Theresa ang Schönbrunn bilang parehong tahanan ng pamilya at sentro ng mahahalagang usaping pang-estado. Dito idinaos ang maraming diplomatikong pagtitipon, pagpupulong ng mga banyagang pinuno at engranding piging. Kilala rin ang palasyo bilang lugar ng kapanganakan ng ilang Habsburg rulers, kabilang si Emperor Franz Joseph I, na kalaunan ay ginawa itong kanyang pangunahing tirahan. Kasama rin dito ang asawa niyang si Empress Elizabeth, o mas kilala bilang Sisi, na ang kanyang mga silid ay nakapreserba pa rin hanggang ngayon bilang bahagi ng palace tour. Hindi rin matatawaran ang mga hardin ng Schönbrunn na dinisenyo sa formal Baroque style. Tampok dito ang symmetrical na flower beds, tree-lined avenues, at masalimuot na mga fountain. Sa pinakamataas na bahagi ng hardin matatagpuan ang Glorieta, isang triumphal arch na itinayo noong 1775 na may tanawing bumabalot sa buong Vienna. Kasama rin sa mga grounds ang Schönbrunn Zoo na itinatag noong 1752 at kinikilalang pinakamatandang zoo sa mundo na patuloy na gumagana hanggang ngayon. Naging sentro ang Schönbrunn hindi lang ng personal na buhay ng Habsburg family, kundi pati ng kanilang pampulitikang ambisyon. Dito ginagawa ang mahahalagang desisyon sa panahon ng digmaan at kapayapaan, at dito rin tumugtog ang batang si Wolfgang Amadeus Mozart bilang isang child prodigy para kay Empress Maria Theresa. Nanatili itong sentrong tirahan ng monarkiya hanggang sa pagbagsak ng Habsburg Dynasty noong 1918. Sa kasalukuyan, isa ang Schönbrunn Palace sa pinakabinibisitang destinasyon sa Austria na nag-aalok ng kumpletong larawan ng imperial na buhay sa Central Europe at nagpapakita ng kapangyarihan at impluwensya ng mga Habsburg sa loob ng maraming siglo. Number 5, the Potala Palace. Sa Lhasa, Tibet, nakatayo ang napakalaking Potala Palace, isang monumental structures na nagsisilbing pangunahing tirahan ng Dalai Lama mula ika-17 siglo hanggang 1959. Bagamat hindi ito itinayo para sa mga hari at reyna sa estilo ng kanluran, ginampanan nito ang parehong papel bilang politikal at espiritual na sentro ng Buddhism ng Tibetan. Nagsimula ang konstruksyon ng kasalukuyang palasyo noong 1645 sa ilalim ng pamumuno ng ika-5 Dalai Lama, si Lobsang Gyatso, at halos natapos noong 1649. Itinayo ito sa tuktok ng Marpuri o Red Hill, sa taas na humigit kumulang 12,000 feet, dahilan upang maituring na isa sa pinakamataas na palasyo sa buong mundo. Ang lugar ay sagrado na sa loob ng maraming siglo, ngunit pinalawak ito ng ika-5 Dalai Lama bilang simbolo ng pagkakaisa ng espiritual at temporal na autoridad sa Tibet. Nahahati ang palasyo sa dalawang pangunahing bahagi, ang White Palace at ang Red Palace. Ang White Palace ang nagsilbing tirahan at opisina ng Dalai Lama, samantalang ang Red Palace naman ay nakatuon sa mga gawaing panrelihiyon. Mayroon itong mahigit 1,000 silid, kabilang ang mga seremonyal na bulwagan, silid-aralan, at mga lugar ng meditation. Mula sa arkitektura, ang Potala Palace ay isang kahangahangang pagsasanib ng estilong Tibetan at Himalayan.
Ang napakakapal na pader nitong gawa sa bato ay nakahilig paloob para sa katatagan at pininturahan ng puti, samantalang ang mga nakatataas na bahagi ng Red Palace ay binalutan ng pula at ginto. Kilala rin ang buong complex sa mga mural, masalimuot na kahoy na ukit, at marangyang dekorasyong panloob na nagpapakita ng Buddhist cosmology, mga relihiyosong figura, at mahahalagang pangyayaring pangkasaysayan. Hindi lamang ito palasyo, nagsisilbi rin itong kuta na may pader na umaabot hanggang 5 metro ang kapal at may mga estratehikong tanawin sa ibabaw ng lambak ng Lhasa. Ngunit matapos ang Tibetan Uprising noong 1959 at ang pagtakas ng ika-14 na Dalai Lama patungong India, tumigil ang Potala Palace bilang pampulitikang tirahan at ginawa itong museo sa ilalim ng pamamahala ng China. Sa kabila ng pagbabagong ito, nananatili pa rin itong may napakalaking kahalagahang kultural para sa mga Tibetan at mga Budista. Ang pagkakaligtas nito ay isang bihirang halimbawa ng napanatiling buo na monastic palatial architecture ng Tibet at nagsisilbing paalala ng papel ng Tibet bilang sentro ng Budistang karunungan at pamamahala. Number 4, the Palace of Grand Masters. Matatagpuan sa Rhodes, Greece, isa ito sa pinakakapansin-pansing medieval structures. Isang napakalaking paalala ng panahong hawak ng mga crusading knights, ang mahahalagang rutang pangkalakalan at kailangan nilang magtayo ng matibay na depensa laban sa mga karibal na kapangyarihan. Matatagpuan ito sa lumang bayan ng Rhodes, na isang UNESCO World Heritage Site. Sa loob ng maraming siglo, nagsilbi itong punong tirahan at administratibong sentro ng Knights Hospitaller na kalaunan ay tinawag na Knights of St. John. Ang kasaysayan nito ay dumaan sa Byzantine na pamamahala, panahon ng Crusader, pananakop ng Ottoman, panahong Italian occupation at hanggang sa modernong Greece. Isa itong napakagandang halimbawa ng makapal at magkapatong na kasaysayan ng Eastern Mediterranean. Itinayo noong ika-14 na siglo, ipinakita ng palasyo ang dobleng tungkulin ng mga kabalyero bilang relihiyosong samahan at bilang namumunong kapangyarihan. Hindi tulad ng mga palasyong itinayo para lamang sa luho ng mga hari at reyna, pinagsama ng palasyo ng Grand Masters ang lakas militar at praktikal na gamit. Ang disenyo nito ay may pointed arches, ribbed vaults, at crenellated towers na nagbigay sa kanya ng makapangyarihang silweta. Nakaayos din ito sa simpleng rectangular plan na nakapalibot sa isang malaking courtyard. Ang courtyard ay nalalatagan ng mga bato at kalaunan ay inukitan ng mga mosaic mula sa Roman at Byzantine na mga guho na muling ginamit mula sa iba't ibang bahagi ng isla. Naging sentro ito ng buhay sa palasyo. Sa loob, ang unang palapag ay ginamit bilang imbakan, workshop, kulungan ng kabayo at cistern para sa tubig. Lahat ay mahalaga sa panahon ng pagkubkob. Sa ikalawang palapag naman matatagpuan ang mga tirahan at seremonyal na silid, gaya ng audience hall, council chamber, pribadong silid ng Grand Master, mga kapilya, at mga silid panuluyan para sa mga panauhin. Mahalaga ang council hall dahil dito tinalakay ang mga desisyon tungkol sa depensa at pamamahala ng Rhodes. Ang Great Reception Hall, na may mataas na kisame at maluwag na espasyo, ang naging lugar para sa mga piging, pakikipagdiplomasya at mga celebrations. Noong panahon ng Ottoman mula 1522 hanggang unang bahagi ng ika-20 siglo, ginamit ang palasyo bilang tirahan ng gobernador. Hindi ito ginawang lugar ng karangyaan, kundi praktikal na gusali para sa pamahalaan. Gayunpaman, nanatili ang kanyang katangian bilang istrukturang militar. Ngunit pagsapit ng ika-19 na siglo, isang sakuna ang nagbunsod ng malaking pinsala. Noong 1856, tinamaan ng kidlat ang isang kalapit na simbahan na ginawang imbaka ng pulbura. Sumabog ito at winasak ang malaking bahagi ng palasyo, kabilang ang loob at ilang pader. Nagbago ang kapalaran ng palasyo noong unang bahagi ng ika-20 siglo nang sakupin ng Italy ang Rhodes noong 1912 matapos ang Italo-Turkish War. Para sa mga Italian, ang pamana ng Knights Hospitaller ay bahagi ng mas malawak na kwentong Mediterranean na nais nilang iugnay sa kanilang pambansang identity. Sa ilalim ni Benito Mussolini, isang malawakang restoration ang isinagawa mula 1930 hanggang 1940. Ngunit naging kontrobersyal ito dahil hindi lamang nila gustong i-preserve ang gusali, kundi baguhin ito bilang isang showcase ng fascist architectural idea. Gumamit sila ng modernong materyales gaya ng reinforced concrete at nagdagdag ng mga mosaic mula sa ibang isla upang lalo itong gumanda sa paningin. Sa kasalukuyan, isa ang palasyo ng Grand Master sa pinakabinibisitang landmark sa Greece. Dinadayo ito ng daan-daang libong turista taon-taon. Sa loob, makikita ang mga naibalik na bulwagan na may mosaic, muebles at artifacts mula sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ng isla. Dito, matutunto ng mga bisita ang evolusyon ng Rhodes mula Byzantine stronghold, Crusader bastion,
Ottoman provincial capital hanggang sa modernong pamana ng Greece. Para sa mga taga-Rhodes, simbolo ito ng kanilang tibay at kahalagahan sa gitna ng sigalot at pagbabago sa paglipas ng mga siglo. Number 3, Forbidden City. Matatagpuan sa Beijing, China, ang Forbidden City ang pinakamalaki at pinakakumpletong nananatiling kompleks ng palasyo sa buong mundo. Itinayo ito noong unang bahagi ng ika-15 siglo at halos 500 taon itong nagsisilbing tirahan ng mga emperador at sentro ng administrasyon ng China. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinakamahalagang simbolo ng imperial na nakaraan ng bansa, kilala sa sukat, balanse at malalim nitong kahulugan. Sinimulan ang construction nito noong 1406 sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Yongle matapos niyang ilipat ang kabisera ng Ming Dynasty mula Nanjing patungong Beijing. Higit sa 1 milyong tao ang lumahok sa proyekto, kabilang ang libu-libong bihasang artisan na dalubhasa sa pag-ukit, pagpipinta at paggawa ng mga tile decorations. Nagmula sa iba't ibang bahagi ng imperyo ang mga materyales, kahoy mula sa malalayong kagubatan, marmol mula sa mga puok sa paligid ng Beijing at ginintuang glazed tiles na eksklusibong ginawa para sa palasyo. Pagkaraan ng 14 na taong tuloy-tuloy na paggawa, natapos ang Forbidden City noong 1420 at naging bagong sentro ng politika ng imperial ng China. Sumasaklaw ito ng halos 180 na ektarya at may halos 1,000 gusali na nakahanay sa isang maingat na planadong layout. Naka-enclose ito sa loob ng pader na 10 metro ang taas at napapalibutan ng malapad na muat, tanda ng eksklusibong katangian at lakas depensa ng palasyo. Sa panlabas na bahagi matatagpuan ang 3 pangunahing bulwagan, ang Hall of Supreme Harmony, Hall of Central Harmony, at Hall of Preserving Harmony na nagsilbing sentrong seremonyal ng imperyo. Ang Supreme Harmony Hall, ang pinakamalaking gusaling gawa sa kahoy sa China, ang lugar kung saan ginaganap ang koronasyon, kasalang imperial, at mahahalagang kaganapan ng estado. Pinalamutian ito ng mga ginintuan at inukit na dragon, at sinusuportahan ng napakalaking haliging kahoy na nagpapakita ng kapangyarihan ng tinaguri ang Son of Heaven. Sa likod ng panlabas na bahagi matatagpuan ang Inner Court na kinabibilangan ng Palace of Heavenly Purity, Hall of Union at Palace of Earthly Tranquility na kumakatawan sa mismong tirahan ng emperador. Ang pamumuhay sa loob ng Forbidden City ay mahigpit na nakarehistro at kontrolado. Sa kasagsagan nito, libu-libong tao ang naninirahan dito kabilang ang emperador, emperatrice, mga asawa, eunuch at mga opisyal ng korte. Ang mga kababaihan ng palasyo, partikular ang emperatrice at mga paboritong asawa, ay may malaking impluwensya sa loob. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ay si Empress Dowager, na sa huling bahagi ng ika-19 siglo ay epektibong namuno sa buong imperyo mula mismo sa loob ng Forbidden City. Puno ng simbolismo ang disenyo ng palasyo. Ang mga bubong nito ay natatakpan ng dilaw na glazed tiles, kulay na eksklusibong nakalaan para sa emperador. Paulit-ulit ding lumilitaw ang bilang 9, simbolo ng sukdulang kapangyarihan, sa mga pinto, hagdan at sukat ng gusali. Makikita rin ang mga dekorasyong dragon bilang tanda ng kapangyarihan ng emperador at mga phoenix na kumakatawan sa emperatrice. Sa loob ng maraming siglo, nasaksihan ng Forbidden City ang mahahalagang kaganapan sa kasaysayan ng China, mula sa mga koronasyon at pagtanggap ng mga banyagang sugo hanggang sa mga lihim na sabwatan at kudeta. Nanatili itong sentro ng kapangyarihan hanggang 1912 nang magbitiw ang huling emperador na nagmarka ng pagtatapos ng mahigit 2,000 taon ng imperial na pamumuno sa China. Noong 1925, binuksan ito bilang Palace Museum, ang unang pagkakataon na naging bukas ito sa publiko. Ngayon makikita rito ang napakahalagang koleksyon ng mga imperial artifact tulad ng ceramic, jade, mga pinta at seremonyal na kasuotan na nagbibigay ng sulyap sa pamumuhay at kaugalian ng Imperial Court. Ang impluwensya ng Forbidden City sa arkitektura ay napakalawak, nagsilbing inspirasyon ng mga palasyo, templo at gusali ng pamahalaan sa buong Asya sa loob ng maraming siglo. Number 2, Prague Castle. Ang Prague Castle na matatagpuan sa ibabaw ng isang burol na nakatanaw sa Ilog Vltava, ang pinakamalaking sinaunang castle complex sa buong mundo at isa sa mga pinakatanyag na palatandaan ng kabisera ng Czech Republic. Mahigit 1,000 taon na itong tuloy-tuloy na tinitirhan, nagsilbing tahanan ng mga hari ng Bohemia, mga emperador ng Holy Roman Empire, at sa mas modernong panahon ay mga pangulo ng Czechoslovakia at ng kasalukuyang Czech Republic. Binubuo ito ng mga palasyo, simbahan, malalawak na patag at mga hardin na nagpapakita ng 1 milenyo ng pag-unlad ng arkitektura at kasaysayan ng politika.
Nagsimula ang kasaysayan ng Prague Castle noong ika-9 na siglo, kung saan itinayo ang isang payak na kahoy na kuta at ang simbahan ng Birheng Maria, kasunod ang Basilika ni San George noong ika-10 siglo. Noong ika-14 na siglo, sa ilalim ng pamumuno ni Charles IV, hari ng Bohemia at emperador ng banal na Imperyo Romano, nagsimula ang malawakang pagpapalawak ng castle. Siya rin ang nagpasimula ng pagtatayo ng St. Vitus Cathedral, isang napakalaking katedral na inisip na magsisilbing sentro ng koronasyon. Natapos lamang ito noong 1929, ngunit ang mga matatayog nitong tore at kahangahangang disenyong bato ang kalaunan ay naging pangunahing simbolo ng espiritual at pampulitikang puso ng Czech lands. Habang lumilipas ang mga siglo, patuloy na lumawak at nagbago ang castle, pinagsasama ang mga estilo mula Renaissance, Baroque hanggang Neo-Gothic, na iniwan ng iba't ibang pinuno ang kanilang tatak. Ang Old Royal Palace na itinayo noong ika-12 siglo at pinalawak sa mga sumunod na panahon, ay naglalaman ng Vladislav Hall, isang napakalaking Gothic na bulwagan na kilala sa kakaibang disenyo ng kisame. Malapit dito ay ang St. George's Basilica na may payak na Romaneske na estilo at ang Golden Lane, isang hanay ng makukulay na bahay mula ika-16 na siglo na minsang tinirhan ng mga bantay ng Kastilyo, mga platero, at maging ng manunulat na si Franz Kafka. Hindi lang ito nagsilbing tirahan ng mga maharlika, kundi naging sentro rin ng pamahalaan at isang kuta ng depensa. Nakatagal ang mga pader at tore nito sa mga pagsalakay, kabilang na ang mga Hussite Wars noong ika-15 siglo. Isa rin ito sa mga saksi sa makasaysayang pangyayari tulad ng Defenestration of Prague noong 1618 nang itinapon ng mga protestanteng maharlika ang ilang opisyal na Katoliko mula sa bintana ng palasyo. Isang insidente na nagpasiklab ng 30 taon na digmaan. Sa kabila ng mga digmaan at sunog, patuloy itong naibabangon at naiaangkop sa nagbabagong panahon, dahilan kung bakit nagkaroon ito ng kakaibang halo ng iba't ibang estilo ng arkitektura. Pagpasok ng modernong panahon, nanatili ang kahalagahan ng Prague Castle. Pagkatapos mabuwag ang Austro-Hungarian Empire noong 1918, ito ang naging opisyal na upuan ng Pangulo ng bagong tatag na Czechoslovakia. At hanggang ngayon ay nagsisilbing opisyal na tahanan ng Pangulo ng Czech Republic. Ngayon, isa ito sa mga pinakabinibisitang makasaysayang lugar sa Europa at kinilala bilang UNESCO World Heritage Site. Dinadayo ito ng mga turista upang tuklasin ang St. Vitus Cathedral, Old Royal Palace, mga museo at gallery na naglalaman ng Czech crown jewels at iba pang pambansang yaman. Bilang pinakamalaking sinaunang castle complex na ginagamit pa rin hanggang ngayon, ang Prague Castle ay sumasalamin sa higit 1,000 taon ng kasaysayan ng gitnang Europa, isang buhay na tulay sa pagitan ng mga kaharian ng medieval na Bohemia at ng modernong estadong Czech. Number 1, Buckingham Palace. Ang Buckingham Palace na matatagpuan sa Westminster, London, ay ang opisyal na tirahan at administratibong punong himpilan ng monarkiya ng Britanya. Una itong itinatag noong 1703 bilang Buckingham House para sa Duke of Buckingham. Noong 1761, binili ito ni Haring George III para kay Reyna Charlotte at dito nagsimula itong maging pribadong tirahan ng pamilyang hari. Mula noon, unti-unti itong nag-evolve hanggang sa maging isa sa mga pinaka-iconic na palasyo sa buong mundo. Pinalawak ito ng malaki sa panahon ni Haring George IV noong unang bahagi ng ika-19 na siglo sa ilalim ng arkitektong si John Nash na ginawang mas ingranding royal residence ang gusali. Nagpatuloy ang pagpapalawak sa panahon ni Reyna Victoria na lumipat dito noong 1837 at siya ang unang naghaharing monarchy na ginamit ito bilang opisyal na tirahan sa London. Sa kasalukuyan, ang palasyo ay mayroong 775 na silid, kabilang ang 19 staterooms, 52 na silid para sa mga royals at bisita, 188 na silid para sa mga kawani, 92 na opisina at 78 na banyo. Sa disenyo naman, makikita ang halo ng Georgian at neoclassical na estilo na may dagdag na impluensyang Victorian sa mga sumunod na pagbabago. Ang pamosong harapan nito, na madalas nakikita sa mga televised royal events, ay niremodel noong 1913 ni Sir Aston Webb gamit ang Portland stone. Ang gitnang balkonahe ang nagsilbing simbolo ng monarkiya kung saan lumalabas ang mga miyembro ng pamilya hari tuwing pambansang selebrasyon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ilang beses itong binumba na nagsilbing makapangyarihang simbolo ng pagkakaisa ng monarkiya at ng mga mamamayang Briton. Kilala si Queen Elizabeth sa pagtangging lisanin ang palasyo kahit sa gitna ng Blitz. At sinabi pa niyang nais niyang maranasan ang parehong hirap na dinaranas ng mga taga-London. Ang pagkakabit na iyon ng palasyo at ng mamamayan ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Sa ngayon, nananatili ang Buckingham Palace bilang isang gumaganang tirahan ng hari
Ginagamit para sa mga opisyal na pagtanggap, mahahalagang okasyon at mga gawaing administratibo. Ang natatangi nitong papel bilang parehong tahanan at opisyal na sentro ng monarkiya ang nag-uugnay sa daan-daang taong tradisyon at sa tuloy-tuloy na tungkulin ng modernong monarkiya